beloved, Boss Mike, Cervera. Resista ang timing ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa presidential race at 2028. Para sa detalye, may Express report si Marian Enriquez. Marian, kahit nga itong mga nagko-cover pala sa OVP, kinagulat yung announcement ni VP today. So ano ang sinabi ng mga kongresista dyan tungkol sa timing nga? Ruth, pawang pananakot at kalkulado ang timing. Yan Kita nyo, sabi ko sa inyo eh. Di ba? Tama tayo. Tama tayo sa pagkakaanalisa natin, mga kababayan ko. Sige, tuloy! banat ng Makabayan Block matapos ngang i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pinuna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang timing ni VP Sara. Bakit parang takto raw ito bago talakayin ng Kamara ang nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya? Matatandaan din na sinabi noon ng Vice na sa third quarter pa ng 2026 siya mag-a-announce sa kanyang plano sa 2028. Tinutuloy ni Latino, paninindak ang ginagawa ng Vice sa mga kongresistang planong suportahan ang kanyang impeachment. Diet din ng Makabayan Block, wag na raw. Diyos ko naman kayo, mga congressman. Tama na yung mga... Nako, Hay, nako, sa totoo lang, mga kongresista, tama na yung pagpapayaman. Maawa naman kayo sa bayan na to. Pinagkatiwalaan kayo ng mga constituent ninyo. Pinagtiwalaan kayo ng mamayang Pilipino. Putik na yan, pwede ba? Gumawa naman kayo na mabuti sa uling pagkakataon, ano? Ano, tatalon-talon na naman kayo. Ganon. Dahil hindi kayo makanakaw sa kay Pangulong Bongbong, dito na lang kayo sa magnanakaw, ganon. Sasabihin, dito tayo kay Sara Duterte. Dito, legal ang pagnanakaw eh. Di ba? Kapag kasi iba yung naluklok, hindi si Pangulong Bongbong, baka tuloy-tuloy, gutom. Kay Sara Duterte, naku, tuloy-tuloy ang pagnanakaw natin dito. Di ba? Siyempre, follow the leader. Pero pagkakaisipin natin habang kami kanina'y kumakain, alam nyo, hindi ko ba alam, may sakto lang, ulitin ko may sakto lang kasi na pangangailangan ng isang pamilya. Huwag na nga isang tao pamilya na lang Diba no? Para kailangan ukkunan nyo lahat Solohin ninyo, para kailangan parang gusto nyo kabigin lahat Diba no? Kakapal na mga muka. Sa totoo lang naman Oo. Diba? Sige. Sino diyan sa mga yan, ang mga hindi nagnakaw? Pag nagsabi mga kababayan, na hindi sila magnanakaw, yung mga ito na lang. Sino ang makakapagsabing kongresista, politiko, na hindi nagnanakaw? Sige. Dahil ang mga magsasabi niyan at magsisinungaling, mga kababayan, bukas hindi na makakatayo yan. Di ba, no? Kakapal ng mga muka. Tuloy. Pabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Dapat sagutin na lang daw ng Vice kung paano niya winaldas umano ang nasa 612 million pesos na pondo ng taong bayan. Dapat yun, Sara, sinasagot mo Eto, mga kababayan, di ba kayo nagtataka? Tagal-tagal ng issue yan Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin sinasagot to Di ba? Simple lang naman. Sagutin mo lang sana. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Well, malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Hindi lang yun. Yung bank accounts
na kailangan nating malaman kung sino-sino mga nagdideposito dyan. Naalala nyo ba yon, mga kababayan ko? Naalala nyo ba yon? Di ba binunyag ni Senator Trillanes yan? Yung mga bank accounts, mga kababayan, na kailangan nating malaman. Aba, mga kababayan ko Oo, kailangan lumabas yan para maging transparent sa taong bayan. O kayo ba ayaw nyo malaman? Yung malamang yung mga DDS na tanga, mangmang at bobo. Yung bang sa 11 mga DDS, 5, bobo, kalbo pa. 5, mga tanga, di pa naliligo. Yung isa, mangmang na bingot pa. Diba? Mga kababayan ko, ayaw nilang malaman yung katotohanan na yan. Di po ba tayo gusto natin malaman kung ano yung katotohanan para sana maliwanagan ang taong bayan sa mga akusasyon at mga issue na mga pinaparatang sa mga Duterte. Di po ba yun pagkakataon na nila na Boss Mike, pagkakataon na nila na malinis yung kanilang mga pangalan, patunayan na nila dahil matagal na nating hinahanap yan. Panahon pa ng mga kababayan, etong si Digong nagkaroon ng pagpupulong dyan sa Senado at Kongreso, muntik pang magsuntukan si Trillanes tsaka si Digong ay hindi pa rin na ibibigay Yung po bang may kapalit pang sampal-sampal ganun di ba mga kababayan ko, kung gusto natin ng katotohanan para malaman yung pong nilalaman ng mga bangko na yan, di po ba dapat ituloy natin itong impeachment trial, itong impeachment kay Sara? I-impeach si Sara para mapilitan na kasi ayaw naman nilang ipakita Di ba? Bakit hindi nila maipakita? At ngayon ay diskarte na naman ito. Akala naman ni Sara malakas na malakas pa siya. Akala ni Sara, mga kababayan, isipin ninyo, ang galing ng pagkakakamada. Bakit kanyo? Magaling yung pagkakakamada. Ito, tanggalin ko muna yan. Ganito yan. Kung inyong maalala nung mga nakaraang buwan, ano ang pinalabas ng mga bayarang survey company? Mataas daw ang rating ni Sara. Kahit pa sa Davao lang, sila nagtanong kung sino yung gusto nilang maging presidente. Nakuha nyo? Siya, 1,200 na katao na respondent na tinanungan nila sa Davao. Abay, pinalabas nila, nagbayad sila ng sandamakmak na maraming kwarta sa mga survey company para lang ideklara si Sara na na nangunguna sa survey. Mataas ang trust rating daw. Sabi nga ng ilan, mga kababayan ko di ba? Saan ka naman nakakita ng waldas lang, hindi nagtatrabaho, layas ng bansa, para bang doon nagsisilbihan, tapos sasabihin mataas ang rating niya. Kita nyo? Ngayon, sabay yan. Ito na ngayon, papasok na. Yung alin? Yung pong pagdideklara naman ng pagtakbo niya kasi mataas daw rating niya baka kasi nagbabaka sakali mga kababayan na maniwala yung mga kongresista na nagbabalak tumalon para sa kanya. Ay nako, napakadali lang unawain yung diskarte nila. Sinasalansan lang nila. Ang dago ko mga kababayan, napakarami sa mga Duterte. Tuloy, nasa ka na? Siya pa. This is a distraction, providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. Na ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan. Correct! Dapat yun ang sinasagot. Humingi ka ng tawad sa taong bayan, hindi dahil kay Pangulong Bongbong, tanga. Alam nyo, tatanga-tanga talaga to si Sara. Biruin nyo, humingi ng tawad dahil daw kinampanya niya si Pangulong Bongbong.
Pero pagkaisipin nyo mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi ito sasabihin ko. Putik na yan, si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nagdala sa kanya. Tama mga kababayan? Sa totoo lang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagdala pa sa kanya. Di ba? Tama? Paano Tuloy. ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Umalis sa kabinete. Tingnan nyo. Kahit Basa. Tingi, basa. Puting na, bawat isang salita, basa. Laman Alam ng ko kanilang na. impeachment complaint laban sa Vice. Kumpiyansa sila na matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo laban kay VP Sara. Narito ang pahayag ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita Uy, Sara Ilago, gumanda ka na. Dati, bantutin na bantutin ka. Kakaiba talaga maging kongresista. Ano? Mga kababayan ko, Dati ito, bantutin eh. Ngayon, kita nyo, ibang-iba na. Pasok. nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. Naku! Ayan, mga kababayan. Marami yung kumukontra eh. Our beloved Boss Mike Cervera.